Hello everyone, this is Teacher Eunice and this is another episode of You Learn. Sa lahat ng aking mga tagapakinig, sa aking guro, sa aking mga kaklase, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako si Eunice Bingolio at mag-uulat ngayon tungkol sa metodolohiya at dalumat ng pag-aaral. Sa araling ito ay ating matututunan ang paggamit ng metodolohiya sa pananaliksik. Pag-aaralan din natin ang iba't ibang metodo para sa qualitative at quantitative na pag-aaral. Malalaman din natin ang halaga ng dalumat sa ginagawang pananaliksik at makapagteorya gamit ang pagdadalumat salita. Halina't ating tuklasin ang araling ito. Pangunahing tanong, ano ang iba't ibang metodo na magagamit sa pananaliksik? Pangalawa, bakit mahalaga ang dalumat salita sa Filipinong pananaliksik? Bago tayo magsimula, ay nais ko munang inyong pagnilay-nilayan ang aking ipapakitang larawan. Ito ay pinamagatang Pinoy Nga ni Jess Abrera. Si Jess Abrera ay isang kilala na artist sa larangan ng comics. At kung inyong makikita, ang kaniyang mga drawing ay talaga namang napakahusay. So, batik sa inyong nakikita ngayon na litrato o larawan, ano ang ipinapakita ng ganitong eksena sa bus tungkol sa identidad ng mga Pilipino? Nakakatawa ba ang larawan? Bakit o bakit hindi? Pangatlo, ano ang mga suliraning panlipunan na makikita sa larawang ito? Magbigay ng dalawa at ipaliwanag ang mga ito. Ngayon, ating tuklasin ang mga metodolohiya sa pananaliksik. Subalit, ano nga ba ang pananaliksik? Ang pananaliksik ay ang lohikal na proseso ng paghahanap ng sagot sa mga tanong ng mananaliksik na nakabatay sa problema at metodo ng pag-aaral tungo sa produksyon ng kaalaman at kasanayan upang makatugon sa pangangailangan ng tao at ng lipunan. Sa ibang dako naman, ang metodolohiya ay kalipunan ng pamamaraan o metodo na gagamitin o ginagamit ng mananaliksik upang maisakatuparan ang ginagawang pag-aaral. So batay sa pangalan na metodolohiya, galing sa salitang ugat na metodo na nangangahulugan ng mga paraan o ginagamit na paraan para sa pananaliksik. Ang tatlong uri ng metodolohiya. Una ay ang qualitative. Ito ay ang metodolohiya kung ang hinihinging datos ay hinggil sa opinyon, persepsyon at pananaw ng mga kalahok sa pamamagitan ng interview, focus group discussion, obserbasyon at paglahok, obserbasyon. So ito ang mga paraan na pagkuha ng mga datos. Pangalawa naman ay ang quantitative. Ito ang metodolohiya kung ang hinihinging datos ay empirikal o batay sa persepsyon, pananaw at pagtataya ng mga kalahok sa pamamagitan ng survey at paggamit ng estadistika. So ano ang estadistika? Sa wikang Ingles ito ay tinatawag na statistics. O ito sa madaling sabi, ito ang kantidad ng mean at median na kinikwenta mula sa mga datos. So sa madaling sabi, sa quantitative, merong mga estadistikang matematikal na kasali sa pagkuha ng datos. Ang pangatlo naman ay ang pinagsamang metodolohiya o ang qual-con. Kung sa kabuuan ng pananaliksik ay ginagamit ang parehong uri upang makita
ang iba't ibang anggulo or perspektibo ang magiging resulta ng pag-aaral, tinatawag itong qual-quant. So, galing sa salitang quantitative at qualitative, ito ay ang pinagsamang metodolohiya upang makamit ang inaasam na pag-aaral. So, yon ang tatlong uri ng metodolohiya. Ngayon, dumako naman tayo sa mga uri ng pananaliksik at mga metodong maaaring gamitin. Ang mga uri ng pananaliksik na ito ay batay sa disiplina o kaalamang nais matamo ng mga mag-aaral o mananaliksik. Unang uri, nandiyan ang pangkasaysayan o historical. Ang katangian nito ay ang pag-aaral sa nakaraan, pangyayari na may kaungkulan sa tao, lugar, gawi, tradisyon, kultura at kaisipan. Ang metodo namang ginagamit dito ay archival research o ang paggamit ng pangunahing dokumento, ebidensya, artifact, at oral na kasaysayan. Pangalawang uri, nandiyan ang textual o pampanitikan at pansining. Katangian nito ang pag-aaral at pagsusuri ng teksto o diskurso ayon sa interpretasyon ng mambabasa o batay sa teoryang gagamitin ng mambabasa. Ang metodong ginagamit dito ay ang panuring pampanitikan at ang panunuring pansining, pampelikula, pangmusika at pandula. Ang pangatlong uri ay ang philosophical. Ang katangian nito ay ang pagtatanong o pamimilosopiya hinggil sa buhay, realidad, kalayaan, kamatayan, katwiran, pananaw sa mundo o kaisipan ng tao. Ang metodong ginagamit dito ay kritikal na pagtatanong-tanong at philosophical na analysis. Ang pang-apat na uri ay empirical. Ang katangian nito ay ang siyentipikong pag-aaral ng tao sa kanyang sarili, lipunan, kaisipan, pag-unlad at kapakanan gamit ang estadistika at metodong quantitative. Metodong ginagamit ay survey. Ang palimang uri ay relasyonal, sosiolohikal, antropolohikal, psikolohiya, agham, pampolitika. Ang katangian nito ay quantitative na pag-aaral sa ugnayan ng tao bilang individual, grupo at sa kanyang institusyon, maging sa lipunan sa loob at labas ng bansa batay sa kanyang lahi, gender, uri, kapangyarihan, tradisyon at kultura. Ang metodong ginagamit dito ay analysis na diskursyo, obserbasyon, paglahok obserbasyon, interview at focus group discussion. Dumako naman tayo sa iba't ibang metodo. Ang unang metodo ay archival research. Ito ang paghahanap ng mga material tulad ng aklat, journal, pahayagan at magasin sa loob ng aklatan. Narito rin ang koleksyon ng mga di pa nalilimbag na memoir, talaarawan, personal na dokumento, mapa, kalatas at marami pang iba na maaaring gamiting pangunahing material. Ngunit sa panahon natin ngayon, madali nang maghanap ng material na gagamitin sa pananaliksik sa tulong ng web, OPAC, Online Public Access Catalog. Hindi kagaya noon na kailangan pa natin pumunta sa mga aklatan upang doon magsaliksik. Ngayon, napakarami na nating access, especially sa web, sa internet, dahil sa modernong panahon. I-type lamang natin sa search box ang aklat, author o titulo ng anumang publikasyon at lalabas sa screen kung mayroon silang kopya o katulad ng material sa kanilang koleksyon. So, napakadali na lang ng pananaliksik ngayong mga panahon na ito. Nandiyan din ang pangalawang uri ng metodo, which is ang oral na kasaysayan. Ginagamit ito ng mga historiador upang saliksikin ang impormasyong nagmumula mismo sa mga taong kasangkot sa pangyayaring nakaraan na o pangyayaring malaki ang naging ambag sa ating kasaysayan. Kadalasan, ang mga impormante ay ang mga buhay na saksi o malaki ang partisipasyon sa mahalagang pangyayari tulad ng pananakop ng mga Hapon. Yun nangyari sa atin sa ating kasaysayan o sa bansang Pilipinas noon, yung pananakop ng iba't ibang mga bansa sa ating bansa. Nandiyan din ang proklamasyon ng batas militar o nung panahon ni
Pangulong Marcos at ang revolusyong EDSA o EDSA People Power Revolution. So kasama rin dito ang pangyayaring mga may malaking ambag sa kasaysayan ng isang organisasyon, institusyon, bayan o pamayanan. Dahil nakasalalay sa matalas na memorya ng mga impormante ang mga datos na gagamitin sa pagsulat ng kasaysayan, ginagamit ang interview upang maisa-laysay muli ng mga impormante ang naging saysay ng kanilang pakikisangkot at ang pangyayaring nakatatak sa kanilang isipan. So ito yung mga first-hand experiences mismo ng mga tao. So ginagamit dito usually yung interview kasi yung mismo yung mga tao na nasangkot doon sa mahalagang pangyayari na yun ng kasaysayan, sila mismo yung i-interviewin kung ano ang kanilang mga naging karanasan. So yan ang oral na kasaysayan o galing sa salitang oral, which is sinasabi o ipinapahayag. Tumako naman tayo sa pangatlo, ang panunuring pampanitikan. Karaniwang binabasa natin ang isang akda upang malaman ang kwento at maaliw dito. Subalit gamit ang panunuring pampanitikan, maaari nating malaman ang tipo o uri ng karakter, motibasyon ng bida at kontrabida, intensyon ng author, ideolohiya ng teksto o akda, reaksyon ng mambabasa, kritikal na pagbasa at marami pang iba. Nangangailangang bihasa ang iba't ibang teoryang pampanitikan ang mag-aaral upang suriin ang teksto. Ang ilan sa mga ito ay Marxistang pagbasa, teoryang feminista, postmodernong pagbasa, panunuring Freudian at marami pang iba. So yan ang panunuring pampanitikan. Philosophical na analysis. Sa mga mag-aaral, ang filosofiya, binibigyang pansin ang lohikal na argumentasyon at ang kritikal na pagsusuri sa diskursyo, pananaw at kaisipan na tumatalakay sa mga philosophical na tanong. Halimbawa, paano natin malalaman na alam natin ang kaalaman? Yan ay epistemolohiya. Ano ang kabutihan? Yan ay etika at moralidad. Bakit kailangan nating magdusa o maghirap habang nabubuhay? Yan ang existentialismo. Mayroon ba tayong kalayaan? May buhay pa ba matapos ang kamatayan? Ilan lamang ito sa mga maaring suriin gamit ang philosophical na lente. Dito naman tayo sa paglahok obserbasyon. Ang obserbasyon ay ginagawa upang tingnan o saksihan ang isang pangyayaring kasalukuyan. Ginagamit ang prosesyon sa pista, live talk show sa studio, aksidente sa highway o simpleng pagmamasid sa palengke. Kailangang may bitbit kang notebook at ballpen upang may sulat ang nangyari na sariwa pa sa iyong isipan. So dito, sa metodong ito ay mismong ikaw na nananaliksik ang pumupunta sa mismong pinangyarihan ng insidente o sitwasyon sa lipunan at ikaw mismo magsusulat ng iyong mga nakita o ang iyong mga naging karanasan sa naturang sitwasyon. So yan ang paglahok observation. Dumako naman tayo sa huli na tinatawag na Focus Group Discussion o FGD. Ito ay isang uri ng panayam na may 4 hanggang 16 na kalahok. Nakafocus ang tanong sa paksang ipinaaabot sa kanila bago pa man ang FGD. Ang mga kalahok ay kailangang may direktang kinalaman o may kaalaman sa paksa. Halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa paggamit ng social networking, kailangan ang lahat ng kalahok ay may account dito at talagang ginagamit ito. Kailangan kunin ang pagsang-ayon ng mga kalahok kung i-record o kukunin ng video ang talakayan o kung gagamitin ang kanilang tunay na pangalan. So dito sa metodong ito, maraming kalahok at kayo ay maaring magbigay na inyong mga sariling opinion batay sa inyong pagsasaliksik. Ang dalumat ng pag-aaral. Ang dalumat ang gumagabay sa mananaliksik na unawain, ipaliwanag at i-interpret ang isang pangyayari o isang phenomenon, teksto at diskurso na saklaw o tutok ng kaniyang pag-aaral. Binubuo ang dalumat ng mga konsepto, ideya o teoryang inihain at binibigyang kahulugan ng mga eskolar, intelektual at mananaliksik.
relasyon ng dalumat ang kadalasang kailangan ng mga mag-aaral na nasa programang undergrad at MA. Subalit sa programang PhD, ang mag-aaral ay kailangang bumuo ng sariling dalumat sa pagsulat ng disertasyon. Konsepto o ideya ang tawag sa paliwanag o pananaw na nabuo bunga ng malalim o masusing pag-iisip. Binibigyang katuturan nito ang maraming bagay, nangyayari sa tao at kapaligiran, mga hinuha, obserbasyon at refleksyon ng tao sa pamamagitan ng lohikal, simple at matalinong paliwanag. Halimbawa nito ang konsepto ng pagkatuto o hindi pagkatuto, ang ideya ng paglalago ng halaman at marami pang iba. Ang teorya naman ay sistematikong binubuo ng mga konsepto o ideya upang ipaliwanag ang relasyon ng mga bagay, sanhi, bunga ng pangyayari at fenomenong malaki ang saklaw o epekto sa tao, kapaligiran, kultura at lipunan. Halimbawa ay ang teorya ng ebolusyon ng tao ni Charles Darwin. So siguro naman marami na rin tayong mga background na impormasyon tungkol dito. At ang teoryang pag-unlad din ng tao mula sanggol hanggang sa pagtanda ni Erik Erikson at Jean Piaget. Gabay sa aplikasyon ng dalumat. Una, kilalanin ang pinagkuhanan ng dalumat, konsepto, ideya o teorya. Pakakatandaan na kailangang malinaw ang datos na kakalapin. Ang paksa ang magdidikta sa datos na hahanguin at hindi ang teorya o dalumat na gagamitin. Pangatlo na dapat tandaan din ay ipaliwanag ang dalumat kung paano ito gagamitin sa pag-aaral. Komplikado na o mahirap unawain minsan ng mga teoryang isinulat ng mga eskolar, kung kaya't mas mainam na ipaliwanag ito ng simple sa pagsulat ng iyong pananaliksik. So diyan lamang po natatapos ang aking ulat. Naway marami kayong natutunan sa araling ito at maraming salamat sa inyong pakikinig. Maging sa ating guro na si Binibining Lani Firstwalo, maraming salamat po. At sa lahat ng aking mga kaklase, maraming salamat. Sa inyo ulit, isang mapagpalang umaga sa ating lahat.